kontra si Senate President Chis Escudero sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan po itong economic provisions ng ating saligang batas. Again ha, economic provisions lang po yung gusto ng ating presidente. Kasi sa pamamagitan ng pagbabago dito sa economic provisions na ito, makatutulong yan para mapalago yung ating ekonomiya. No? Mag-lift man lang ng ilang restrictions, no? Lalo na po doon sa mga foreign investors. So si PBBM vocal siya dyan. Gusto niyang baguhin ang konstitusyon pero focus lang tayo doon sa economic provisions lang. Wala tayong pinag-uusapan dito na political provisions. Vocal si PBBM dyan. Ang House of Representatives, okay na sa kanila yan, pasado na sa kanila yan, pero pagdating sa Senado, mukhang hirap itong makalusot ka-COVID dahil panahon pa lang ni Zubiri, medyo may agam-agam na rin sila dyan dahil ang kanilang isa sa kinakatakot nila, baka ma-dissolve ang Senado, di ba? Kasi kung buboto sila as one, kasama po ang House of Representatives, ilan lang naman ang mga senador, 24 lang po yan, wala silang panlaban sa HOR na 312 ata ang miyembro ng House of Representatives. So isa yan sa pangamba ng Senado. So sa pagpapalit po ng leadership ng Senado, hoping tayo na kahit papaano magiging cooperative ito sa priority ng presidente. Kasi maganda rin kasi na, yes, totoo yan, independent dapat itong Senado. Ganon din naman ang House of Representatives kasi ano yan, Congress yan, ka-COVID, legislative yan, independent din yan. Pero maganda rin na sinusuportahan nila yung priority agenda ng presidente versus diba? Pinag-uusapan nila dun yung mga prioridad na dapat pag-usapan eh. Sa loob ng may audio pa lang. Hello? Ayan, wala na. Okay ba? Clear ba yung audio natin? Parang teka, nawala tayo dyan kanina. Ayan, okay. Hopefully okay na yung audio natin. Kaya naririnig na si Chis Escudero kanina. So, vocal din, kung si PBBM may vocal na gusto niyang baguhin yung ating saligang batas, ganoon din si Chis Escudero. Vocal din siya, tutol siya na baguhin yung ating saligang batas. Hindi ko alam kung paano mag-work ito na pareha magkaiba sila ng side, no? Pero kung titingnan, kung babasahin mo, the way magsalita si Chis Escudero, ang sinasabi niya, personal opinion niya. Not as a senator, no? Personal opinion niya. So may potential na magbago yung kanyang isip. In the first place, magbobotohan din naman sila dyan. Kung pagdating ng botohan, isang boto lang din naman dyan si Chis Escudero. No? So potentially, magbabago siya ng take niya pagdating dito sa economic provisions na babaguhin sa ating konstitusyon. Tingnan natin. Alam mo, sa tingin ko rin naman, to be fair din naman sa Senate, kaya may agam-agam sila dahil takot din silang ma-dissolve, di ba? Takot silang baka pagising nila, wala ng Senado, puro mga nilabo na sila ng House of Representatives. So, ilan sa mga agam-agam nila. Once na ma-solve itong mga agam-agam na yan, baka magbago yung isip na suportahan na rin itong kagustuhan ni PBBM. Pero tingnan muna natin, ano ba yung argumento dito ni Chis Escudero? Nasa balita ng GMA News Online, Escudero remains firm on Chacha opposition. O yan ha, sa madaling sabi, sigurado po sigurado, matatag si Chis Escudero sa kanyang paniniwala na hindi ko babaguhin itong saligang batas. Newly minted, Senate President Francis Escudero said Monday he remains opposed to the proposal amending the economic provisions of the 1987 Constitution. Escudero, who was installed as Senate President last week with 15 votes that ousted then Senate President Juan Miguel Zubiri, said his position on economic charter change is not going to change given that the existing proposals are unclear on how members of Congress would vote. Ito yung pinupunto ko kanina. Ang hindi lang kasi malinaw ngayon kay Chis Escudero kung paano boboto. Magkasama ba itong mga miyembro ng House of Representatives at ng Senado or are they going to vote separately? So yan yung pinagdidebatihan ngayon. Once na ma-clear na ito, once na malinaw na ito, potentially magbabago yan itong perception ni Chis Escudero. Di ba? Yan ang personal composition. Tignan mo, the way siya magsalita, personal composition. Not as the Senate President, not as a Senator. Personal niyang posisyon. Hindi nagbabago yon. And again, tulad ng sinasabi ko, isang boto lang din naman yan, si Chis Escudero. At kung maalala mo, maski yung RBH 6 at 7 ay hindi rin ako sang-ayon doon. At kahit na yung unang pagdinig lang na inattendan ko,
hindi na ako sang-ayon sa ginawang pagdinig nila Senate President Zubiri, sabi ni Escudero sa kanyang interview sa unang balita dyan po sa GMA. Yung pinakahuli ata nila ay sa Baguio na ang nag-attend ay si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Ligarda at yung itinalaga nilang chairman na si Chairman Angara. Personally, hindi ako sang-ayon doon dahil hindi maliwanag na hiwalay ang botohan nga ba ng Senado at ng Kongreso, sabi po ni Escudero. Actually, madali lang naman yan eh. Bagamat medyo complicated yung usapin na yan kasi maraming magagalit sa usapin na yan. Pero isang upuan lang nila yan. Kung hindi isa, dalawa o tatlong upuan lang nila, masisettle nila yan eh. Kung paano ba dapat ang pagboto dyan. Nahihirapan kasi sila dyan sa interpretasyon sa ating saligang batas. Kasi hindi naka-specify particularly no, kung are they going to vote separately or jointly. So yan ang hindi pa malinaw. Pero once na magkaroon na po ng linaw yan, sa tingin ko, magbabago na ang posisyon dito ni Chis Escudero. Angara used to chair the subcommittee that tackled resolution of both houses, o RBH6, but Angara has since relinquished such post when Escudero was elected Senate President. Yes, nag-resign siya dyan sa posisyon na yan. RBH7 amends the 1987 Constitution by lifting the 40% limit on foreign ownership of vital industries such as education, advertising, and public utilities. Pero marami pa rin pong limitasyon doon sa pwedeng pag-arian no, o gawing ari-arian ng mga banyaga. RBH6 is the Senate's version of RBH7. The RBH6, however, categorically states that the members of the House of Representatives and Senate will vote separately on proposed constitutional amendments in a constituent assembly. O syempre, malinaw naman sa Senado yan eh. Yan naman ang ini-insist ng Senado dyan eh. Dapat hiwalay tayong boboto. Ayan, mas okay sila. Definitely okay sila dyan. At yan ang kanilang pinaglalaban. Kasi kung joint, kung if they are going to vote jointly, nako, negatibo agad sa Senado yan. The House RBH7 does not state such a categorical statement and instead provides that the constitutional amendments should be voted upon by 3/4 of all members of Congress in the Constitutional Assembly as provided under the 1987 Constitution. Ang punto naman ng House of Representatives ay malinaw doon sa ating saligang batas. Itong line na ito no should be voted upon by 3/4 of all members of Congress. Hindi naka-identify doon kung jointly o separately. Diyan sila nagkakagulo. Diyan sila hindi nagkakasundo dyan. Pero upuan lang yan eh. Magkasundo lang sila. Ang problema kasi panahon ni Zubiri, panahon din ni Romualdez, hindi nagkakasundo itong both chambers, no? Itong both houses of Congress. Hindi sila nagkakasundo. Ngayon, upuan ninyo yan, pag-usapan ninyo yan para mag-agree kayo dyan sa inyong mga resolution na yan. Di ba? Kayo din ang sagot dyan. Kung may mga agam-agam kayo, baka hindi rin kayong malinaw. Di ba? May mga hindi malinaw din doon sa mga provisions o kung ano man yan. Upuan ninyo yan para ma-settle yan. Kasi malinis naman ang intention ng PBBM dyan eh. Ang gusto niya, baguhin, tanging ang economic provisions lamang dahil naniniwala siya na pag nabago natin yan, mas dadami yung investments na makukuha natin mula sa ibang bansa. The foreign direct investment, mas maganda yan. However, it has failed to get some level of support in the Senate which sees such effort as a move to abolish the Senate due to the lack of explicit provision on separate voting and parallel initiative of amending the 1987 Charter by People's Initiative which is supported by House members. Ako ang personal take ko dito, Ka-Coffee, mag-give in, mag-give way itong House of Representatives. Vote separately. Ayan, diskartehan ninyo na lang yan kung paano ninyo lulusutan yung nakalagay dyan sa ating konstitusyon. Kasi kung yan yung nagiging naghahati-hati tayo dahil sa mga provisions na yan, di ba, hindi tayo mag-move forward. So kailangan may magbigay daan dyan. And sa tingin ko, dapat ang House of Representatives ang magbigay daan dyan. Kasi wala rin mangyayari. Patikasan ng patikasan, wala mangyayari. Diba? So sana ma-settle na yan. Kasi importante din kasi talaga. Nandoon tayo sa punto na kinakailangan suportahan ng legislative, suportahan ng Kongreso yung ano yung gusto ng administrasyon, ng leadership, ng executive ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung walang suporta, magiging mabagal yung pag-usad natin. Whereas, kung suportado, nagtutulungan, mas malayo ang ating mararating. Diba? Doon tayo. Kung may kinakailangan mag-give in, mag-give way dyan, diba? Magpakumbaba na lang para ma-settle na ito.
Ma'am Lovelyn Loretta, may concern ako ka-coffee. Paano kung ma-approve ang economic provision? Di maraming dayuhan ang makakabili ng mga ari-arian sa Pilipinas. Paano na kung masakop na tayo na tuluyan ng mga dayuhan? Ma'am Lovelyn Loretta. Yun yung ma'am, yung mga pinag-uusapan, di ba? May mga limitations lang yan. Halimbawa, sa sektor ng edukasyon, parang halimbawa, ang Harvard, no? Yung ma-apply natin, yung kanilang educational system, o kahit yung ownership sa ilang eskwelahan. Pero limitado lang yan. Halimbawa, media, hindi sila pwedeng magmayari ng media organizations or media outfit. Yun kailangan himayin, di ba? Kailangan anuhin yan linisin yan. Yan yung dapat dumaan doon sa debate. Ang pinag-uusapan pa lang kasi natin ngayon, dapat bang baguhin o hindi? Nandoon pala tayo dyan ka-coffee. Kung plebiscite pa yan, tanongin pa yung taong bayan dyan. Malayo pa tayo doon sa punto na yan. Pero pag nag-proceed tayo dyan na kailangan ma-enumerate yan, ma-specify na yan. Aling mga industries lang ang hahayaan natin o iaalaw natin ang mga banyaga na magkaroon ng ownership. Di ba? Kasi tama rin naman yung punto mo dito lang ni Loretta. Paano yung mayayaman? Di ba, mga Chinese, di ba mapipera itong mga Chinese? Kung pwede na sila magmayari ng kung ano-ano, di ba, kumabili na nila ng majority ng shares, etc. sa Pilipinas, di ba, nasa pawa na nila yung mga Pilipinas. So yan yung kinakailangan din talagang aralin. Pero wala pa tayo doon sa punto na yan. Medyo malayo-layo pa yan ka-coffee. Malayo-layo pa tayo sa puntong yan. Reeve Alches, 6 months pa lang si PRD noon, ramdam na namin ang pagbabago kahit may pandemic. Ewan ko na lang kung ngayon may pandemic, kawawa ang mahihirap sa tingin ko. Wala talaga, sabi ni Reeve Alches. Alam mo, Reeve, I beg to disagree. Kasi tingnan mo yung poverty incidence. Nagdi-decline, bumababa yung poverty incidence. Hindi kasi pwedeng pwede kasing nangyayari lang dyan sa community ninyo, di ba? Pero hindi mo ibig sabihin na yung nangyayari sa community mo, reflection na siya ng nangyayari sa buong bansa. Kailangan mo rin ng proof dyan, di ba? Yun ang kinakailangan mo dyan. Hindi pwedeng i-assume mo na dahil ganito ako, ganito na sa buong Pilipinas. Nagagets nyo yung punto ko, ka-coffee? Hindi pwedeng ganun yun Kailangan mo ng datos, di ba? Na magre-reflect, datos, may basihan yan, scientific yan, may prosesong pinagdaanan yan, na totoong ganito yung buhay natin. Fernando Cosod, good evening sir, sabi ni Reeve, no? Hindi mo alam kasi wala kang alam. Yang BBM nyo, alam ko nagawa niyan. Alam ano? Wala. Again, Reeve, sarado na kasi yung isip mo Pero try to open your mind, di ba? Tanggalin mo yung, i-google mo, Reeve, yung confirmation bias, di ba? Para maipaliwanag mo kung ano yung naiisip mo. Doon sa confirmation bias na yan, yung may bias ka na sa sarili mo, di ba? So lahat ng nababasa mo, lahat ng naririnig mo, kapag against doon sa paniniwala mo, hindi mo natatanggapin, i-reject mo na siya sa isip mo. Yun Kasi yun ang paniniwala mo. Halimbawa, paniniwala mo na masama si PBBM. So lahat ng mababasa mo na magsasabing mabait si PBBM, i-reject mo na. Ang tatanggapin na lang ng isip mo ay yung mga write-ups, yung mga articles na nagsasabing masama si PBBM. Kasi yun na nga yung bias mo. Try, iintindihin mo rin ba para maintindihan mo, paliwanag mo sa sarili mo kung anong nangyayari sa isip mo. Libra 9, anong pagbabago tinutukoy niya? Yung patayan daw ni Digongyo. Fantastic Kiko, agree ako sa mga sinasabi mo host. Thank you, fantastic. Sandra Valdez, pandemic na nga, daming namatay pero tuloy pa rin ang pagnanakaw ng kampo ng Duterte. O Sandra Valdez. Not to mention yung corruptions during the pandemic, di ba? Ito masaklap Inutang na nga natin yung pera, kinupit pa. Di ba? Yung mga bidding na yan. At lumalabas din ka-coffee. Ang Ombudsman nagsasalita, nagkaroon ng mga anomalya diyan sa mga procurement na yan ng mga kung ano-ano man yan. May COVID na yan, ha? Inutang na natin yung pera, dinekwat pa. May suggestion ako sa mga beater dito sa live book coffee. Inom kayo ng 1 tablespoon ng rush converter para matanggal ang kalawang sa mga utak ninyo. Iba to, Ma'am Lovelyn Loretta, nilasan mo naman sila. Rosa Gonzaga, no, hello, huwag bulag, pandemic, laki ng utang iniwan ni Duterte, kaawa si PBBM. Exactly. Lani Kabuhat sa Nvidia, good evening, ka-coffee, always watching from Valenzuela City. Basta may ka-coffee, solid Marcos, Senior and Junior. And shout out to Miggy. Hello sa iyo, Miggy, nakikinig po sa atin. Malapit ka na sa ICC, traidor ng bayan, sabi ni GTV. Di ba? Iniimbestigahan sila ngayon sa Kongreso, Sandra Valdez. Exactly, kasi nagkaroon ng mga anomalya. Sa procurement lang yan. Again, utang yan, ha? Utang yan. Marami na kinabang dyan sa utang na yan. Kenneth Valedor, good evening, ka-coffee, new subscriber here from CDO. Thanks, Amy,
for the recommendation. Wow, next. Thank you kay Ma'am Ivy na nag-recommend kay Kenneth. Thank you sa pagre-recommenda nyo, ha? Ano ba ang facts ng Farmally? Billions pero walang na-deliver. Fantastic, Kiko. Hindi nila maririnig yan. Si Basti ang tunay na bangag. Si Dutay, bangag din sa adik sa Penta. Sabi ni Fantastic. Anyway, sige, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasuyo na lang po ha. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pa-click lang po ng follow sa Facebook natin na ka-coffee. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po yung subscribe at i-like lang po yung video na yan sa mga kapapasok lang po sa atin para sa ating attendance check. Sige, kuha na lang kape ka-coffee at let us move on sa ating next topic.